Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rose Ann, at sa mga sandaling ito, nais kong ibahagi ang isang bahagi ng buhay ko na nagbukas ng mga mata ko sa isang mundo na hindi ko kailanman inisip na magiging parte ako. Mula sa isang simpleng bayan, sa probinsya, lumaki ako sa isang pamilya na nagsasaka. At kahit mahirap, ramdam ko ang init ng pagmamahal sa aming tahanan. Sa kabila ng hirap, may mga pangarap akong sinikap tuparin. Pangarap na may maginhawang buhay. Isang buhay na mas magaan kaysa sa mga araw ng pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng gulay. Bata pa lang ako. Alam ko na ang buhay namin ay puno ng sakripisyo. Pero sa tuwing may pagkakataong tinitingnan ko ang mga kabundukan sa paligid, naiisip ko kung may buhay pa bang mas magaan, mas maligaya. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, lumaki akong puno ng pag-asa at pangarap. Kaya nang lumuwas ako ng Maynila para maghanap ng mas magandang trabaho, dala ko ang lahat ng mga pangarap na iyon. Sa unang mga araw ko sa Maynila, hindi ko inisip na magiging ganito ang aking buhay. Nagsimula ako bilang kasambahay sa isang malaking bahay sa isang lugar na puno ng yaman at luho. Ang amo ko, si Mr. Jimenez, ay isang matagumpay na negosyante. May itsura siya, matikas, matalino, at may charm. Mabilis akong nahulog sa kanya. Hindi dahil sa kanyang hitsura, kundi dahil sa mga bagay na ipinakita niya sa akin. Hindi ko pa naranasan noon ang mga bagay na itinuring niyang normal. Magagarang damit, masasarap na pagkain, at mga lugar na hindi ko kayang pangarapin. Akala ko, isang magandang pagkakataon lang ito. Isang pagkakataon para makaalis sa buhay na puno ng sakripisyo. Unang taon ko sa kanyang bahay, hindi ko ramdam ang bigat ng kanyang trabaho. Binigyan niya ako ng oportunidad na magtrabaho bilang personal assistant niya. Hindi ko inisip na may mga pagkakataong mag-iisa kami sa kanyang opisina, mga oras na masyadong malapit sa kanyang katawan. Minsan, may mga tingin siya na parang hindi ko maintindihan. May halong pagka-intimate, ngunit hindi ko ito pinansin. Alam ko naman na ang trabaho ko ay maglingkod at tumulong sa kanya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hanggang sa isang gabing, hindi ko makakalimutan. Lahat ng mga bagay na ito ay nagbago. Isang gabi, nang dumating kami sa isang business trip sa Europe, napansin ko na tila may kakaibang galak si Mr. Jimenez. Dala ang mga pagod na hindi ko maipaliwanag. Nag-imbita siya sa akin na magkasama kaming maghapunan sa isang marangyang restaurant. Hindi ko inisip na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bagay na magbabago sa akin magpakailanman. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, naging malambing siya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang mga mata niya puno ng malalim na emosyon. May kakaibang sigla sa kanya. Hindi na siya ang amo ko, kundi isang lalaking puno ng pagnanasa. Hindi ko ito inaasahan, ngunit naramdaman ko ang init sa aking katawan. Hindi ko kayang itulak siya palayo. Ang mga labi niya, malamig ngunit puno ng kalikuan, humaplos sa aking leeg. At sa gabing iyon, naganap ang mga bagay na hindi ko akalain na mangyayari. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa libog o dahil sa pagkasabik sa mga bagay na bago sa buhay ko. Hindi ko na muling maiiwasan ang mga nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan at doon na nga niyakap ko siya at pinitas niya ang pechay ko. Sana'y naiintindihan nyo, DJ Serene, ang bigat ng gabing iyon. Sa loob ng isang gabing puno ng alon ng init at kalikuan, naramdaman kong ako'y buhay. Nararamdaman ko ang init ng katawan ko, pati ang puso ko, na tila unang beses lang kumabog ng ganito kalakas. Ngunit hindi ko pa alam ang magiging kahulugan ng lahat ng ito. Akala ko'y isang kwento ng pag-ibig, ngunit ito pala ay isang kwento ng pagsasakripisyo, isang kwento ng pang-aabuso, na hindi ko pa batid. Ang gabing iyon ay nagbukas sa akin
ng isang bagong mundo. Hindi ko pa alam na ang bawat hakbang ko palayo sa aking tahanan ay magdadala sa akin sa isang lugar na puno ng lihim. Lihim na hindi ko kayang sagutin. Lihim na may magbubukas na pinto ng matinding pagsubok. At isang linggo ang lumipas. At muli akong natutup sa isang pagkakataon na hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o itakwil. Inanyayahan ako ni Mr. Jimenez na samahan siya sa isang business trip sa Europe. Tuwang-tuwa ako, hindi lang dahil sa pagkakataon na makapunta sa isang lugar na hindi ko pa nararasan, kundi dahil pakiramdam ko, ito na ang break na hinihintay ko. Isang pagkakataon na magpapabago sa aking buhay. Sa aming mga unang araw doon, mas lalo ko pang nakilala si Mr. Jimenez, hindi lang bilang isang amo, kundi bilang isang tao na may kahinaan. May mga bagay na hindi ko inaasahan. Palibhas ay may mga gawain kami sa araw. Ngunit kapag gabi na, doon ko nararamdaman ang kakaibang galak na kanyang ipinapakita. Hindi ko alam kung ito ay isang magandang simula ng aming relasyon o isang bagay na hindi ko pa kayang intindihin. Ang mga simpleng ngiti at sulyap niya sa akin ay may kasamang malalim na mensahe na parang may pinapahiwatig siya na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nag-inuman kami at habang tinatangkilik ang mga masasarap na alak, napansin ko na tila lalapit siya sa akin nang hindi ko inaasahan. Sa simula, mga biro at kwento lang. Pero nang lumalim ang gabi, naging malalim din ang mga usapan. Si Mr. Jimenez, na palaging seryoso at propesyonal sa trabaho, ay nagbigay ng isang sulyap na puno ng emosyon. Ngunit hindi ko pa noon nakikilala ang tinig ng puso niyang nagsasabi ng mga saloobin na hindi niya kayang ilabas sa harap ng iba. Nagtagpo ang aming mga mata. Ako, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang init na nararamdaman ko ay hindi ko kayang takasan. Mabilis. Bago ko pa man mailarawan ang nangyari, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na humawak sa aking mga balikat. Hindi ko na alam kung ito ba'y dahil sa alak o dahil sa mga damdaming naiipon. Tumagal ang tingin niya sa akin. Ang init ng kanyang mga mata, ang kaba na nagsimula sa aking dibdib, ay tila nagpapaalab sa lahat ng nararamdaman ko. Binigyan niya ako ng isang malalim na halakhak. Roseanne, ang kanyang tinig ay may kalakip na lambing, at napansin ko ang pagdapo ng kanyang mga labi sa aking pisngi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumipat sa aking baywang. Ako, wala nang lakas na magpumiglas. Ang nararamdaman ko ay kalungkutan na may halong pananabik. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Para akong hinila sa isang madilim na agos, na ako na lang ang tanging biktima. Hindi ko na kontrol ang aking katawan, ang mga labi ko ay nakadikit sa kanya, at sa loob ng ilang saglit, nakaramdam ako ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat haplos niya ay may kasamang galak, ngunit may kasamang takot. Gusto ko, ngunit takot akong malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, tinanong ko ang sarili ko kung nararapat ba ito. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron kami. Ako, isang simpleng babae mula sa probinsya, at siya, isang matagumpay na negosyante. Ang pagnanasa, ang mga halik, ang mga kamay na humaplos sa aking katawan, lahat ng ito ay tumatalon sa aking mga pangarap, ngunit sa bawat segundo, nagkaroon ako ng kalituhan. Lahat ng nangyayari sa amin ay parang panaginip na gusto kong magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ako ba ay higit pa sa isang laruan para sa kanya? O ito na nga, ang buhay na matagal ko nang pinangarap? Sa gitna ng init ng aming katawan, ang mga saloobin ko ay naguguluhan. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. O kung ako ba ay ginagamit lang sa isang laro ng kapangyarihan at kaligayahan na hindi ko pa kayang unawain.
Pagkatapos ng gabing iyon, naiwan ako sa isang mundo ng katanungan. Ang mga tanong sa aking isipan ay mas malalim pa kaysa sa anumang gabing nilubos ang aming mga katawan. Matapos ang aming paglalakbay sa Europa, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa amin ni Mr. Jimenez. Sa simula, inisip ko na ang lahat ng iyon ay tanda ng isang espesyal na ugnayan. Isang koneksyon na binuo sa mga mata, sa mga halik, at sa mga sandaling puno ng init at damdamin. Ngunit pagbalik namin sa Pilipinas, nagsimula siyang magbago. Hindi ko agad naisip na may mali. Ngunit ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang ugali ay hindi ko maiwasang mapansin. Sa tuwing magkasama kami sa trabaho, tila umiwas siya. Ang mga mata niyang dati puno ng init, ngayon ay parang malamig at malayo. Hindi siya tumitingin sa akin ng diretsyo. At sa tuwing mag-uusap kami, parang nagiging tahimik siya at mabilis na tinatapos ang aming mga usapan. Hindi ko na kayang itago ang mga tanong sa aking isipan. May nangyari ba sa aming dalawa na hindi ko nakita? May kasalanan ba ako? Minsan, habang nagtatype ako sa aking computer, makikita ko siyang dumadaan sa aking lamesa. Ngunit hindi ko na siya maririnig na magpapatawa o magbibirong katulad ng dati. Parang walang nararamdaman. Parang wala ng koneksyon. Hinahanap ko pa ang mga halakhak at kwentuhan namin noong magkasama kami sa Europa. Pero wala ni isa man sa mga iyon. Parang wala nang naiwan sa aming mga sandali, kundi ang malamig na hangin ng kanyang mga sagot na hindi ko na kayang tanggapin. Naisip ko, baka ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip na lilipas din. Baka kailangan lang niyang mag-adjust sa lahat ng nangyari. Pero hindi ko kayang linlangin ang sarili ko. Kakaibang sakit ang dulot ng bawat titig niya na hindi ko na nararamdaman. Ang mga mata niyang minsang puno ng pagmamahal at pagkahulog, ngayon ay nagiging malamig. Parang hindi na ako ang nakikita niyang babae. Pilit ko siyang nilapitan isang araw nang makita kong siya lang mag-isa sa kanyang opisina. Nais ko lang na magsalita kami tungkol sa nangyari sa trip namin. Ngunit nang subukan ko siyang kausapin, tinanggihan niya ako. Wala na yon, sabi niya nang malumanay. Na para bang ang lahat ng nangyari ay isang simpleng pagkakamali na hindi na dapat pag-usapan pa. Iniiwasan niyang tignan ang aking mata habang nagsasalita. Ang sakit, ang bigat ng mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng iyon. Lahat ng nararamdaman ko sa kanya ay nagiging matamlay at ang lahat ng iniisip ko tungkol sa aming ugnayan ay nagiging malabo. Bawat araw na dumaan, tumitindi ang sakit at ang pagkalito sa aking isipan. Hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyari. Para bang binigyan ako ng isang panaginip na hindi ko na kayang gisingin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang iwan siya. Sa bawat gabing iniisip ko, ang kanyang mga halik, ang kanyang mga haplos, ang kanyang mga salitang nagsabi ng Roseanne, ikaw ang pinili ko, ay patuloy na bumabalik sa aking alaala. Gusto kong maniwala na mayroong higit pa sa lahat ng ito. Ngunit paano kung ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa isang bagay na wala namang halaga sa kanya? Sa huli, kailangan kong tanggapin ang malupit na katotohanan. Na ang mga sandali ko, sa kanya ay isang ilusyon na nagbigay saya sa aking puso, ngunit ang realidad ay mas malupit. Ang kanyang pag-iwas, ang malamig na pakikitungo, at ang distansya na hindi ko kayang tapusin, ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng pakiramdam ay pareho. At sa kabila ng sakit, ang bawat araw ay nagiging mas... Sa mga sumunod na araw, ang mga tanong sa aking isipan ay nagsimula ng magtulungan upang palalain ang aking kalagayan. Habang patuloy na umiwas si Mr. Jimenez at pinapalakas ang distansya sa pagitan namin, ako naman ay nagiging mas malungkot at nalilito. Dati,
Ang bawat araw ko ay puno ng sigla at saya sa tuwing siya ang kasama. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ko sa opisina ay puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ko na kayang magtago pa sa mga nararamdaman ko. Ang mga pagkakataong pinipilit kong magpanggap na okay lang ay unti-unting nagiging mahirap gawin. Isang araw, habang ako ay pauwi na mula sa trabaho, may isang babaeng lumapit sa akin sa lobby ng aming building. Siya ay may suot na simpleng damit at isang mahabang trench coat. Ngunit may isang matalim na tingin sa kanyang mata na agad kong napansin. "Roseanne," sabi niya ng malumanay, ngunit matalim. "Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol kay Mr. Jimenez." Nagulat ako, at ang aking katawan ay parang nag-freeze. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit ako tinawag ng babaeng ito na hindi ko naman kilala? "Ano pong ibig mong sabihin?" tanong ko, habang nagsisimula na akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ang babae ay huminga ng malalim, at pagkatapos ay inilahad ang kanyang mga kamay na parang naghihintay ng sagot. "Ako si Samantha, isang private investigator," anya. "At may mga bagay akong nalaman tungkol kay Mr. Jimenez na makakatulong sa'yo." Binanggit niya ang mga pangalan ng ilang babae na naging katulad ko. Mga housekeeper at personal assistants na inalok ng mga magagandang buhay. Pero sa huli ay ginamit lamang at iniwan ng walang kalaban-laban. Habang sinasalaysay niya ang mga kwento ng mga kababaihang naging biktima ni Mr. Jimenez, ang aking katawan ay tila nilamon ng takot. Ang kanyang mga salitang parang mga kutsilyo ay tumagos sa aking puso. Isang bahagi sa akin ay hindi kayang tanggapin na ang lalaki na minsan ay nagbigay sa akin ng mga pangarap ay siya palang may kasaysayan ng pang-aabuso. Ang mga salitang binitiwan ni Samantha ay nagsilbing isang malupit na salamin ng katotohanan. "Hindi mo ba nararamdaman, Roseanne?" tanong niya, na may pag-aalala sa kanyang mata. "Pinili ka ni Mr. Jimenez hindi dahil siya ay may malasakit sa iyo, kundi dahil ikaw ay isang piraso sa kanyang laro. Naging bahagi ka ng isang cycle na maraming babae na ang nagdaan." Ang bigat ng mga salitang iyon ay hindi ko kayang yakapin kaagad. Ang bawat tanong na tumakbo sa aking isipan ay naghatid ng sakit na hindi ko alam kung paano susubukan. Si Mr. Jimenez, ang lalaki na nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa buhay na dati tanging mga pangarap ko lang, ay hindi pala ang tipo ng taong inaasahan kong magiging gabay sa aking buhay. Ngunit ang pinakamalupit sa lahat ng ito ay ang kabiguan ng aking sarili. Paano ko hindi nakita? Paano ko piniling maging bahagi ng laro na hindi ko naiintindihan? Ang lahat ng mga pangarap ko ay nagmistulang bula sa hangin. At ang mga desisyon ko ay nagdulot sa akin ng sakit na hindi ko kayang tanggalin. Habang binabaybay ko ang mga araw pagkatapos ng aming usapan, ang bigat na nararamdaman ko ay para bang hindi ko kayang makatawid. Ang mga pangarap na ipinagkaloob sa akin ni Mr. Jimenez ay nagbukas sa akin ng mga pintuan na hindi ko kayang isara. Ngunit sa bawat hakbang ko patungo sa kanyang mundo, mas lalo kong nararamdaman ang mga sakripisyo, mga bagay na hindi ko akalaing magaganap. Ang mga pangarap ko ay napapalitan ng mga tanong at pagsisisi, at ang pakiramdam ng pagiging ginagamit ay hindi ko kayang tanggalin mula sa aking pagkatao. Sa bawat oras na lumipas, mas nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, at kung anong magiging epekto ng mga nangyari sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay parang isang masalimuot na laro, at ako, habang ang mga araw ay lumilipas, nagsimula ko ng tanggapin ang masakit na katotohanan. Noong una, akala ko si Mr. Jimenez ay ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Ang lalaki na magbibigay sa akin ng mundo, ang magtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko alam.
Ngunit sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya, hindi ko namalayan na ako pala ay napapaligiran na ng mga tanikala. Hindi pala pagmamahal ang nararamdaman ko, kundi isang malupit na pagnanasa sa kontrol. Ang bawat yakap niya, ang bawat titig, ang bawat pangako. Lahat ng iyon ay pawang ilusyon. Ako pala ay hindi minahal, kundi ginamit lamang. Naging madilim ang aking mga gabi. Sa bawat pagmulat ng aking mata, ang mga larawan ng mga nagdaang araw, kasama siya ay nagsimula ng maglaho, napapalitan ng mga alaala ng pagkatalo at pagsisisi, ang mga pangarap na itinaguyod ko, ang mga salitang nagbigay pag-asa, ay nagsimulang magmukhang mga bitin na pangako. Lahat ng mga magagandang bagay na iniisip ko tungkol sa kanya ay nagbago. Siya pala ay isang tao na marunong magpanggap, marunong magsinungaling. Siya ang dahilan kung bakit ako naging mahina, kung bakit ako nagpatuloy sa isang relasyon na hindi ko dapat pinili. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, paano ako napadpad dito? Bakit ko pinili ang ganoong klaseng relasyon? Sa sobrang tuwa ko sa mga magagandang bagay na binigay niya sa akin, hindi ko nakita ang mga red flags. Hindi ko nakita ang mga senyales na ako pala ay bahagi ng isang laro na walang kabuluhan sa aking mga mata. Lahat ng iyon ay isang pagtatangka niyang kontrolin ako. At ako, naging biktima ng kanyang laro. Ang sakit ng pagkatalo ay malupit. Puno ng pagkabigo, puno ng takot na baka hindi ko na kayang makabangon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagsimula akong mag-isip. Ano pa ba ang natira sa akin? Ano ba talaga ang halaga ko? Paano ko ba tatahakin ang landas na ito? Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na ganito. Kailangan ko ng pagbabago. Kailangan kong makilala muli ang sarili ko. Ang tunay na ako, bago ko pa maging ganap na alipin ng mga desisyon ko. Habang nakaupo ako sa aking silid, napansin ko ang sarili kong mga kamay. Mga kamay na dati ay punong-puno ng mga pangarap at ambisyon. Ngayon, tila ba napagod na. Ngunit may isang bahagi sa aking sarili na nagsabi, hindi pa tapos. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong maghanap ng lakas mula sa loob ko. Walang ibang makakapagbigay sa akin ng lakas, kundi ako mismo. Hindi ko na kayang maghintay pa sa isang tao na hindi ako minahal ng tapat. Kailangan ko na ang sarili kong pagmamahal, ang sariling lakas ko. Pinilit kong maghanap ng mga paraan upang mapagtibay ang aking sarili muli. Nag-umpisa akong magbasa ng mga libro, magmeditasyon, at magtangkang makinig sa aking sarili. Dahan-dahan, kung tinutuklas ang mga aspeto ng aking pagkatao na naisantabi ko. Pumunta ako sa mga lugar na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. At tinanong ko ang aking sarili kung ano talaga ang gusto ko sa buhay. Hindi na ako makakapayag na patuloy na mabuhay sa isang mundo na puno ng takot at kalungkutan. Ang bawat hakbang ko ay masakit, ngunit bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad at pagbabago. Nagdesisyon ako na hindi ko nagugugulin ang oras ko para maghintay sa pagmamahal ng iba. Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko bago ko asahan na pagmamahal mula sa ibang tao. Ang mga pagkatalo at pagkabigo ay hindi hadlang, kundi pagkakataon para matuto at maging mas matatag. Huwag na akong magtago sa mga anino ng nakaraan. Nasa akin ang kapangyarihan na muling ang mga araw na dumaan ay puno ng tanong. Habang binabaybay ko ang aking landas, patuloy akong nag-iisip tungkol sa mga nangyari, tungkol sa mga desisyon na ginawa ko, at kung paano ko pinili ang manahimik. Pero ngayon, ang pananaw ko ay nagsisimulang magbago. Hindi ko na kayang maging tahimik. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Gusto kong maintindihan kung bakit ako naging bahagi ng laro na hindi ko alam na ako pala ang magiging biktima.
Nag-umpisa akong makipag-usap sa mga ibang babae, mga katulad ko na nagdusa sa kamay ni Mr. Jimenez. Isa-isang lumutang ang kanilang mga kwento. Marami sa kanila, tulad ko, ay nagsimula sa maliit na pagkakataon, mga pangarap na hindi alam kung paano matutupad. Naramdaman ko ang sakit at takot sa bawat salitang binanggit nila, ngunit higit sa lahat, nakikita ko ang kanilang lakas. Ang lakas na nagsimula sa kanilang mga puso, na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Habang nakikipag-usap ako sa kanila, natutunan kong ang mga pangyayari na aking naranasan ay hindi isang isolated na insidente. Si Mr. Jimenez pala ay isang manlilinlang. Isang lalaking matagal nang gumagawa ng mga bagay na hindi tamang maganap. Bawat babae na naging bahagi ng kanyang buhay ay may kwento. Mga kwento ng pagmamanipula, ng pang-aabuso, at ng mga pangako na hindi natupad. Ang bawat isa sa amin ay may mga sugat na nagpatibay sa aming mga pagkatao. Ngunit may mga pagkakataon din na kami ay nadurog. Si Mr. Jimenez ay isang guro ng kasinungalingan at ang bawat babaeng nakatagpo sa kanya ay tinuruan niyang magtiwala at sa huli ay ipagkanulo. Habang umaagos ang mga kwento mula sa iba, unti-unti ko nang nabuo ang isang malupit na katotohanan. Ang mga emosyon ko, ang mga sugat na dulot ng kanyang pang-aabuso, ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento. Ako ay isang piraso sa isang laro na hindi ko alam kung paano ko napasok. Ang pagpapakita ng kanyang pagmamahal ay isang bahagi ng manipulasyo na nagtulak sa akin para magsalita. Hindi lang ako ang biktima. Marami pang ibang babae ang nagdusa at nawalan ng pagkakataon dahil sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at kalungkutan, nagsimula akong magbago. May bagong lakas na namutawi sa aking puso. Hindi ko kayang maging tahimik lang at magpatuloy sa buhay na walang ginagawa. Hindi ko kayang hayaan na magpatuloy si Mr. Jimenez sa kanyang mga masasamang gawain. Ang mga kwento ng ibang babae ay nagsilbing gabay sa akin. Hindi ako nag-iisa. Ang mga babae na nagdaan sa mga parehong pagsubok ay nagsisilbing lakas ko. Isa na akong bahagi ng isang mas malawak na laban. Kahit hindi ko pa alam kung paano ko eksaktong sisimulan. Nagpasya akong ipaglaban ang katotohanan. Gusto kong ipakita sa mundo ang mga lihim ni Mr. Jimenez. Hindi ko nais na patuloy pa siyang magbenta ng ilusyon ng pagmamahal at kontrol sa iba. Gusto ko siyang pigilan upang hindi na maulit pa ang mga sakit na aking naranasan at ng iba pa. Ang mga sugat na ito na dulot ng isang lalaking hindi karapat-dapat sa aking pansin ay magsisilbing lakas ko sa pagtahak ng mas matatag na landas. Hindi ko pa alam kung paano, ngunit nagsimula na akong maghanap ng mga paraan upang maisakatuparan ang aking layunin. Hindi na ako takot. Ang mga desisyon na minahal ko sa nakaraan ay nagsilbing gabay ko sa hinaharap. Kaya't ngayon, handa akong ipaglaban ang aking redemption at pati na rin ang kalayaan ng iba pang nabiktima. Habang lumalapit ang araw na nagtatago sa mga tanong, nagkaroon ako ng pagkakataon na makaharap si Mr. Jimenez ng mas matindi. Ang bawat hakbang na ginawa ko, ang bawat desisyon na tinahak ko, ay nagdala sa akin sa isang punto na hindi ko inasahan. Hindi ko pa alam kung anong magiging resulta ng lahat ng ito. Ngunit nararamdaman ko na ang mga sagot ay malapit ng magpakita. Ang unang bahagi ng aming pag-uusap ay tila walang kabuluhan. Isa na namang banal na paligoy na para bang hindi ko naiintindihan. Pero may isang bagay sa mga mata niya, isang kakaibang tensyon na hindi ko pa nararamdaman dati. Minsan, may mga sagot na matagal mo nang hinahanap at hindi mo alam kung makakayanan mo ba silang tanggapin. Roseanne, ang mga salitang lumabas mula sa kanyang bibig, medyo malumanay, ngunit may kabigatan na hindi ko matukoy. May mga bagay na hindi mo pa alam at hindi ko rin inisip na malalaman mo. Habang nagsasalita siya,
ako'y nagsimula ng makaramdam ng kakaibang pagkabigla. Isang uri ng pagkabigla na tila nauuntog sa aking isipan. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang mga bagay na hindi ko pa alam? Inamin niya sa akin na mayroong isang tao sa kanyang buhay, isang taong malapit sa kanya, na nagbigay sa kanya ng isang misyon. Hindi ko noon maintindihan kung paano ito nag-uugnay sa lahat ng nangyari sa amin, sa isang hindi inaasahang pagkakasabi na pag-alaman ko na ang lahat ng ginawa niyang pagsasamantala at pagmamanipula ay may dahilan. May isang pangako pala siya sa isang mahal sa buhay. Isang pangako na hindi ko kayang unawain sa oras na iyon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa ideya ng pagtatanggol sa mga babae, sa mga babaeng tulad ko, na pumasok sa kanyang mundo. Nangako siya na ipagtanggol kami, ngunit sa isang paraan na sa tingin niya ay nararapat. Isang paraan na sa huli, siya lang, at ang kanyang pangako ang naging sentro ng lahat ng kanyang mga aksyon. Roseanne, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang mga bagay na nangyari, ang sabi niya. Tila naguguluhan, pero may pagkailalim sa kanyang mga mata. Ang mga ginawa ko, hindi ito dahil sa pagnanasa o kaligayahan. Ginawa ko ito para sa kanya, para sa isang tao na mahal ko. Ang mga salitang iyon ay bumangga sa akin tulad ng isang bagyong hindi ko inaasahan. Ang unang reaksyon ko ay galit. Galit sa sarili ko, galit sa kanya, galit sa lahat ng mga bagay na ginawa ko. Ngunit may mga sandali sa harap ng galit na iyon. Mayroong kabuntot na awa. Awa sa isang tao na pinipilit ipaliwanag ang mga maling desisyon sa ilalim ng isang mabigat na pangako. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko ang nararamdaman ko. May galit, may sakit, may awa. It felt like my emotions were caught in a whirlpool of anger, pity, and confusion. Ang lahat ng iniisip ko tungkol sa kanya ay nagbago ng isang saglit. Sa mga sandaling iyon, tinanong ko ang sarili ko kung nagmamahal ba siya o kaya lang niya ginagawa ang lahat ng ito upang tuparin ang isang pangako na hindi na niya alam kung paano bibigyan ng katuparan. Huwag kang magtaka kung sinabi ko sa sarili ko na nahulog ako sa gitna ng isang maling desisyon. Ang mga bagay na ito na tila walang saysay sa una ay biglang naging mas komplikado. Ang mga motibo, mga layunin, at ang mga paraan kung paano namin tinitingnan ang isa't isa ay nagbago. Ang mga sagot na hinahanap ko ay nagdulot ng mas maraming tanong. Mas marami pang alinlangan. Ngayong natutunan ko na ang kanyang motibo, hindi ko alam kung paano haharapin ang sakit na dulot nito. Wala sa aking mga pangarap ang nagpadama ng ganitong kalituhan. Ang lalim ng sakit at galit ay naghalo ng hindi ko inaasahan. May mga tanong na naglalaman ng pagsisisi at may mga sagot na nagdudulot ng kalituhan. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, nagtatanong ako, paano ko matutunan na yakapin ang katotohanan ngayon na ang lahat ay nahulog sa tamang lugar? At nakaharap ko na ang katotohanan, nararamdaman ko na ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawawala. Ang mga tanong na matagal ko nang ipinagpaliban sa aking isipan ay napansin ko nang natutunan ko na ang katotohanan na hindi ko kayang takasan at sa huli ay naging dahilan ng aking pagpapalaya. Ang mga sugat na iniwan sa aking puso at isipan ay hindi agad maghihilom. Walang pag-aalinlangan ang mga alaala ng lahat ng nangyari. Ng mga gabing puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan ay mananatili. Pero ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi ko na kailangang magtago sa dilim ng mga nakaraang pagkakamali. Wala na akong pakialam kung anong iniisip ng ibang tao. Nandyan na ang mga naganap at ngayon handa akong magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng sakit at kalungkutan na naranasan ko, isang bagay ang natutunan ko. Hindi ako dapat manatili sa pagkabiktima. Ibinukas ko ang aking mata sa mga kababaihan na tulad ko
mga kababaihan na naging bahagi ng buhay ni Mr. Jimenez, na nagdusa at nagbabayad ng presyo ng isang maling desisyon. Hindi ko nais na manatili akong mag-isa sa dilim ng mga alaala. Gusto kong magbigay ng lakas na ipakita sa kanila na may pag-asa pa. Dahil sa mga natutunan ko, ipinagpatuloy ko ang misyon na tumulong sa iba. Hindi ko kayang gawing ligtas ang lahat ng tao, ngunit ang maliit na hakbang ay may malaking epekto. Kung sa pamamagitan ng pagsasabi ng aking kwento at pagtulong sa ibang babae na maghanap ng kanilang kalayaan, makakamit ko man ang aking kapatawaran o hindi, ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga ngayon ay nakatayo ako at hindi ko na pinapayagan ang mga bagay na nagpasakit sa akin noon na magtakda ng aking landas. Maraming mga katanungan ang natira. May mga pangarap na hindi ko alam kung magaganap pa ba. Ngunit sa ngayon, natutunan ko ng tanggapin na hindi ko na kailangan ang mga sagot sa lahat ng bagay. Natutunan ko na maghanap ng kasiyahan, hindi sa mga bagay na nangyari, kundi sa kung anong maaari kong gawin ngayon upang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong hinaharap ko. Baka may mga pagkakataon na muling maghanap ng pag-ibig, ng tunay na koneksyon na walang takot, walang pagsasamantala. Ngunit sa ngayon, kontento na ako sa pagkakaroon ng lakas at lakbayan ng buhay na hindi na ako isang biktima. Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Bagkus, ngayon pa lang ito nagsisimula. Nang magsimula akong maglakbay patungo sa bagong landas, napansin ko ang mga maliliit na pagbabago sa aking sarili. Noong una, akala ko ang mga sugat na iniwan ni Mr. Jimenez ay mananatili magpakailanman. Pero habang binabaybay ko ang proseso ng pagpapatawad, napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkatalo, kundi kung paano ako bumangon pagkatapos. Bawat hakbang, kahit maliit, ay nagpatibay sa akin. Ang mga araw na puno ng pangarap, ang mga gabing puno ng luha, at ang mga sandaling nagdududa ako sa aking sarili ay unti-unting napalitan ng mga pagkakataong maghapon ko ay ginugol sa pagtulong sa mga kababaihan na tulad ko. Mga kababaihan na naging biktima ng mga walang kaluluwang tao. Hindi ko na kailangan ng pahintulot mula sa sinuman upang magpatuloy. Alam ko na ako ang may hawak ng aking kwento at walang sino man ang pwedeng magtakda ng aking halaga. Ang mga tao sa paligid ko ay hindi na makakapaghusga sa akin dahil sa aking mga nakaraan. Hindi na nila kayang gamitin ang mga iyon laban sa akin. Ang mga kababaihan na nagsalita, na hindi natakot ilabas ang kanilang mga kwento, ay naging mga kasama ko sa pagbuo ng isang mas malakas na komunidad. Kami, na mga survivor, ay nagbigay ng lakas sa isa't isa. Habang tinutulungan ko ang iba, natutunan ko ring tanggapin ang sarili ko ng buo. Walang hiya, walang takot. Natutunan ko ng mahalin ang aking sarili sa kabila ng lahat ng nangyari, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi na ako nagtatago. Hindi na ako natatakot ipahayag kung ano ang nararamdaman ko at hindi ko na kailangan itago ang aking kwento. Dahil sa kabila ng lahat, ako pa rin ang may hawak ng kapangyarihan sa aking buhay. Ang mga sugat ko ay nagsilbing mga alaala, hindi ng kalungkutan, kundi ng lakas. Ang bawat hakbang ko patungo sa pagpapatawad ay naging hakbang ko patungo sa kalayaan. Ngayon mas maligaya akong maglakbay mag-isa. Maglakbay ng may tapang at maglakbay ng may pag-asa. Hindi ko alam kung anong hinaharap, ngunit natutunan kong tanggapin ang mga posibilidad na dadating. Basta't hindi ko na muling pahihintulutan ang aking sarili na maging biktima. Sa ngayon, natutunan ko na rin na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagpapakita ng tapang sa iba, kundi sa kakayahan kong tumayo sa sarili kong mga paa, kahit pa may mga pagkakataong nadapa ako. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ako ay handa nang harapin ang bawat isa sa kanila ng buo ang loob
at hindi na nagpapadala sa mga pangarap na binuo ng ibang tao para sa akin. Ang aking kwento ay magpapatuloy. At sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko na mas malapit na akong makamit ang tunay na kalayaan at pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi ko na kailangang hanapin sa ibang tao, kundi sa sarili. Mga kasirin, salamat sa pagtangkilik at pakikinig sa kwentong ito. Sana ay nahanap niyo ang lakas at inspirasyon sa bawat bahagi ng ating paglalakbay. Laging tandaan, ang tunay na kalayaan at pag-ibig ay nagsisimula sa ating sarili. Hanggang sa susunod na kwento, huwag kalimutan na laging magpatawad, magpatuloy at magmahal.